Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Erwin, 35 anyos at taga Makati. Pero nagtatrabaho ako sa isang pribadong kumpanya dito sa Taguig. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na simpleng tao lamang ako. Lumaki ako sa mahirap na pamilya kung saan pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Factory worker ang trabaho ng namayapa naming tatay. Samantalang nagtitinda naman ng tinapa at daing ang nanay Vicky namin. Sa kabila ng kahirapan ng buhay, iginapang ng mga magulang namin ang aming pag-aaral. Subalit ako lamang at ang bunso naming kapatid na lalaki ang nakapagtapos ng kolehiyo at nagkaroon ng maganda-gandang trabaho. Ang ate Dina kasi namin ay maagang nagkaroon ng responsibilidad matapos siyang magkaroon ng mga anak sa 2 magkaibang tatay. Bigay todo kasi magmahal ang ate ko. Kaya mabilis ding magtiwala kahit na nga sa maling tao. Iniiwan siya ng kanyang mga nakarelasyon kapag hindi na kinakaya ang responsibilidad. Kaya lang Tony, sa kasamaang palad, nagkaroon ng komplikasyon ang panganganak ng ate ko sa bunso niyang anak. Tumigil ang kanyang puso at hindi na siya nagawang iligtas ng mga doktor. Mula noon, naiwan sa pangangalaga ng nanay ko ang mga anak ni Ate Dina. Tumutulong naman ako sa mga gastusin. Dumadalaw din kami ng nobya kong si Marjorie paminsan-minsan. Pero umabot sa punto na hindi sapat ang mga naitutulong ko. Nay, nandito na po kami ni Oh, ano po nangyayari rito? Bakit po umiiyak si Teddy? Kasi nag-away sila ng kuya niya. Nagagawan dun sa binili mong laruan para nga kay Marky. Syempre gusto rin ni Teddy. Tapos ayaw naman ipahiram ng kuya niya. Alam mo naman din yung si Marky, mapagpatol sa kapatid. Ay, Diyos ko. Ay, apo. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Baka baging ka na niyan eh. Dapat pinahiram pa rin ni Marky, lalo na siya na yung nakakatanda eh. Oo nga. Pero bata pa rin naman yung pamangkin mo na yun. Sabik sa mga laruan, kesyo hindi naman daw nabibilhan ng ate mo nung nabubuhay. Porque panganay daw. Kaya dapat matuto siyang magpaubaya para sa mga kapatid niya. Sabi sa'yo, honey, dapat binilhan din natin si Teddy para hindi siya naiinggit sa kuya niya. Hindi ko naman alam na maiinggit siya. Sa kakala ko, di niya gusto yung mga laruang kutsi-kutsihan. Kasi madalas nakikita ko mga robot yung nilalaro niya eh. Plano ko pa naman siyang bilan ng malaking robot sa susunod kong sweldo. Nay, akin na po muna si Teddy. Ako na po magpapatahan. Siya, sige. Pagod na ako, kakaalo sa bata na yan. Teddy, tahan na. Bibilang ka na lang ni Tito ng laruan na kutsi-kutsihan sa susunod, ha? Huwag ka na umiyak. Sige na, Nay, ayos lang ho ba kayo? Mukha kasing pagod na pagod kayo eh. Parang hindi pa kayo nakakapagsuklay ah. Ay, oo. Pagod talaga ako, Marjorie. Gusto niyo ho bang maupo muna? Oo nga, maupo muna kayo, Nay. Napatahan ko naman na tong si Teddy at ibibigay ko muna si Teddy sa mga ate niya para makapaglaro. Tapos mamaya pupunta kami sa mall para ipasyal sila, Nay. Buti pa nga. Para naman kahit paano makalabas sila at nang may ibang nakikita.
Sabik sa pasyal yung mga apo kong yan. Wala naman akong kakayanang gawin yun para sa kanila. Magastos, tsaka ang gagaslaw pa nila. Tama ring umalis kayo para naman makapagpahinga rin ako. Sige po, Nay. Teka, dadaling ko lang si Teddy sa kwarto, ha? Dito ko lang muna sa mga ate mo, ha? Kakausapin lang ni na Tito at Tita si Lola. Nay, kumusta naman po ba kayo? Okay lang po kayo? Nag-aalala po kami ni Marjorie kasi parang may sakit kayo eh. Amputla nyo, Nay, oh. May nararamdaman ba kayong hindi maganda? Nay, heto inom po muna kayo ng tubig. Salamat, Marjorie. Tungkol naman sa tanong mo, nak, no? Wala naman talaga akong sakit. Pero pakiramdam ko magkakasakit pa lang ako dahil sa pag-aalaga sa mga anak ng ate mo eh. Hindi naman sa nagrereklamo ako at alam ko naman na mga apo ko sila. Pero nakakapagod na kasi. Lalo na pag maligalig silang lahat. O kaya pag nag-aaway-away sila. Hirap na kami ng tatay nyo na awatin at pirming sawayin lalo na't mga matanda na rin kami. Dapat sa edad namin to retirado na kami sa pag-aalaga ng maliliit na bata. Kaso wala nga kaming magawa dahil iniwan na sila ng mga magulang nila. Nay, wala na hubang paraan para mahanap yung mga tatay nila? Kasi syempre, kahit na mga apo nyo sila, dapat mga magulang pa rin nilang nag-aalaga sa kanila. At dahil nga wala na si Ate Dina, yung mga tatay na lang nila ang pwedeng mag-alaga sa kanila. Bakit po hindi natin sila hanapin? Ay, Diyos me. Paano? Saan tayo magsisimula? Hindi ko naman alam saang lupalop ng Pilipinas hahanapin yung mga yon. Sumasakit lang ulo ko pag iniisip ko na mali-mali yung mga lalaki na napili ng ate nyo. Kaso ano pa nga bang magagawa ng paninisi ko? Patay na si Dina. Tsaka isa pa baka mapano pa yung mga apo ko pag pinasa ko sa mga kanya-kanya nilang tatay. Tinakasan nga ang ate mo Tingin mo kaya nilang mag-alaga ng bata? Kung sa bagay, may punto kayo, Nay. Kawawa na lang talaga yung mga apo ko pag nagkataon. Kaya lang ang iniisip ko, paano na lang ba pag kami naman ng tatay niyo ang nawala sa mundong to, hindi ba? Nay, hindi pa po mangyayari yun. Dahil marami pa po tayong gagawin na magkakasama. Kaya lang anak, pagod na talaga kami. Hindi nga namin masulit yung pagpapahinga kasi sa edad naming to, bigla kaming naging magulang nang wala sa oras. Hindi lang sa isa kundi sa 3 pang mga bata. Kung yung mga malalaking bata, kaya pa namin kasi nasasaway pa. Pero kay Teddy kami nahihirapan lalo't 2 taong gulang pa lang siya. Kumbaga, nasa kakulitan pa talaga. Nay, kung gusto niyo po, kami na lang ni Marjorie ang mag-aalaga kay Teddy. Teka, Han. Anong ibig mong sabihin? Han, naisip ko lang. Para matulungan natin si nanay at tatay na mabawasan yung bigat ng responsibilidad nila sa pag-aalaga sa mga anak ni Ate Dina. Bakit di na lang natin ampunin si Teddy, di ba? Practice na rin natin to sa pagkakaroon ng anak pag kinasal na tayo. Teka. Han, Erwin, sandali lang ha. May punto ka sa sinabi mo pero di ba napag-usapan na natin na hindi muna tayo magbe-baby pagkatapos ng kasal? Kasi ang plano natin, di ba, sulitin yung tayo munang 2 magkasama. Sabi mo marami pa tayong gagawin. Marami pa tayong mga lugar na pupuntahan, mga bagay na gusto nating subukan. Di ba yun ang sabi mo? Nalimutan mo na ba? Oo nga, pero pwede naman tayo mag-travel na kasama si Teddy Tuloy pa rin naman yung plano natin na yun. Saka na lang tayo mag-baby ng sarili natin. Pero ibang usapan tong plano kong pag-aalaga sa anak ni ate, Han. Gusto ko makatulong kina nanay. Kaya sige na naman, pumayag ka na. Sige na, Marjorie. Tatanawin namin na malaking utang na loob pag kinuha niyo si Teddy para alagaan. Katugo naman siya ni Erwin na magiging asawa mo naman balang araw. Kaya magiging pamilya naman kayo pag nakasal na kayo. Kaya sana naman pumayag ka na. Alang-alang na rin sa isang batang walang kamuwang-muwang at nangangailangan ng kalinga ng mga tunay na magulang. Tony,
Aaminin ko, maski ako ay nabigla din sa aking sinabi. Nadala ako ng matinding awa sa aking ina. Pero hindi ko naman pinagsisihan ang alay kong tulong kina nanay. Bukal sa loob kong kupkupin ang aking pamangkin. Yun nga lang, ako lamang ang may gustong gawin yun. Alam ko na tutol ang girlfriend kong si Marjorie sa plano kong pag-ampon kay Teddy. Subalit ipinaunawa ko sa kanya na wala nang ibang makakatulong kina nanay kundi kami ng natitira kong kapatid. Ang kaso yung bunso kasi namin ay seaman at madalas wala sa bansa. Kaya sa madaling salita, ako lamang ang maaaring mag-alaga sa pamangkin ko. Sa huli, napapayag din naman namin ni nanay si Marjorie. Pero alam ko na labag sa loob niya ang ginawa naming desisyon. Mali nga naman na binigla ko siya. Pero nakapagsabi na ako kay nanay, kaya hindi ko na ito mababawi pa. Ganun pa man, malaki rin ang pasasalamat sa kanya ng nanay ko dahil sa pag-ako niya ng responsibilidad. Alam ko na hindi magiging madali ang mag-alaga ng bata. Nakita ko naman ang hirap ni nanay. Pero malaki ang tiwala ko na mapagtutulungan namin ni Marjorie ang bagay na yun. Isa pa tulad ng sinabi ko, kailangan na naming matuto na mag-alaga ng bata bilang paghanda sa bubuuin naming pamilya. Tony, nung araw na yun, inuwi na rin namin si Teddy sa sarili naming bahay ni Marjorie. Ang siste, ako ang bahala sa lahat ng mga gastusin. At si Marjorie naman ay maiiwan sa bahay para alagaan ang pamangkin ko. Wala namang kasing regular na trabaho si Marjorie. Parakit-rakit lang paminsan-minsan, kaya naisip kong tama lang ang desisyon ko na kunin si Teddy. Nandito na ako. Dala ko na yung request mong ulam. Kalderetang... Hindi ka pa titigil sa kaiiyak mo, Teddy. Kasalanan mo naman kung bakit kita pinagalitan, di ba? Marjorie ba yun? Kung hindi kang si Pakelamero, Ano hindi yung mo lang problema? magagalit Bakit niya ng pinagagalitan si Teddy? Han, bakit? Ano nangyayari rito? Sa paano yung kalat na yan? Ano pa nga ba? Eh di yung sabong panlaban natin na pinaglaruan lang naman ang magaling mong pamangkin. Tignan mo, oh! Binasapan niya, kinalat sa sahig at sinayang. Ang dami-dami pa naman niya na magagamit pa sana natin ng matagal kaso hindi na pwede, wala na. Nasayang lang lahat. Wisit ka talagang bata ko. Oo, teka. Hindi pa rin tama na pagalitan mo si Teddy ng ganyan. Bata yan eh. Anong alam niya sa ginagawa niya? Hindi ka na dito, Teddy. Dali, hindi ka. Kakargahin kita. Uy, sa lagay kasalanan ko pa pala na nagalit ako. Eh kita mo na nga, di ba? Pakialamero na makalat pa. Hindi nga niya alam yung ginagawa niya. Bata pa, Han. Ano ka ba? 2 taon lang tong si Teddy. Dapat nga inaalala mo. Baka mamaya napano na to eh. Kahit naman bata, meron na rin naman niyang utak. Tsaka di ba pinagbawalan ko na siyang pumunta rito para paglaruan yung sabong panlaban natin? Sinuway ko na nga siya pero matigas talaga ang ulo ng bata na yan. Pwede naman tayong bumili ng panibagong sabon eh. Sabon lang yan, Han. Ano ka ba? Hindi mo ako naiintindihan. Yung perwisyo ang problema dito, Erwin. Yung paulit-ulit at walang katapusang perwisyong dala ng batang yan. Hindi mo ba napapansin? Araw-araw na lang may nasisirang gamit, natatapon, nababasag, at kung ano-ano pang sakit ng ulo. Wala na. Nangyari na. Wala na tayong magagawa. Sa susunod, itaas mo ng konti yung pinaglalagyan mo para hindi maabot ni Teddy. Siyempre malikot tong bata. Di naman natin ito mapipigilan at mababantayan sa lahat ng oras. Alam mo, mabuti pa, ako nang bahala maglinis dyan. Pumunta ka na lang sa kwarto at... Gusto mo talaga ako na lang palagi yung nag-a-adjust, no? Para sa bata na yan? Han, tama na. Ha? Tama na. Wala rin naman kasi mangyayari kahit pagtalunan pa natin lahat ng mga sinabi mo eh. Uulitin ko, bata lang si Teddy. Bata! Makikipag-away ka sa bata? Tingin mo ba sinasadya ni Teddy na gawin ng mga to para inisin ka? Mag-isip ka naman, Han.
Alam mo, dala lang yan ang init ng ulo mo eh. Mabuti pa, pumunta ka na doon sa kwarto natin. Magpahinga ka, maligo, magpalamig ka ng ulo. Tapos mamaya na lang tayo mag-usap ulit kapag kalmado ka na. Yan ay kung magiging kalmado pa ako. Dahil hanggat nandito sa bahay ang batang yan, hindi na mapapalagay ang loob ko. Han, kalmado ka na ba? Ano sa tingin mo? Marge, ka naman ganyan. Anong wag akong ganito? Bakit? Ano bang ginawa ko? Parang bata ka kung umastay. Ay, wow ha. Sa lagay ako pa pala ang parang bata. Sino ba sa amin ang maligalig mong pamangkin ang nakakagawa ng mali? Ha? Ilang plato, tasa, pinggan ang nabasag. Mga cellphone natin may crack na kasi ilang beses nang nahagis ni Teddy. Nagkalat yung mga drawing sa dingding natin. Pinapinturahan pa natin ng puti yun nung nakaraang taon lang. Tapos dudungisan lang ni Teddy. Ang pangit-pangit at tuloy ng bahay natin. Okay naman sa At pangit, yung pinaka Han. nang gigigil ako, nung nag-drawing siya gamit ang pentel pen sa mamahalin kong bag na pamana pa ng lola ko. Oo nga, pero bata naman kasi itong pinag-uusapan natin. Baka nakakalimutan mo, 2 taon pa nga lang si Teddy. Hindi ko nakakalimutan yun, Erwin. Pero ang akin lang, porke bata siya, wala na ba akong karapatan na magalit sa mga ginagawa niya, lalo kung nakakaperwisyo naman siya? Hindi ko naman sinasabing wala. Hindi raw sinasabi, pero yun ang tinutumbok mo. Han, pwede ba makinig ka muna sa akin? Patapusin mo muna ako sa sinasabi ko para magkaintindihan tayo. Ewan ko ha, pero parang kahit na anong sabihin ko, hindi mo ko naiintindihan. At kahit na anong sabihin mo, hindi ko rin naman tatanggapin. Puro na lang kasi pagtatanggol dyan sa pamangkin mong lumalabas sa bibig mo eh. Paano naman ako ha, Erwin? Baka nakakalimutan mo. Mapapangasawa mo ko. Oo, magkadugo kayo ng batang yan. Pero hindi mo naman siya tunay na anak ah. Hindi nga. Pero nangako ako kay nanay na aalagaan ko si Teddy at mamahalin na parang tunay kong anak. Saka alam ko naman yun eh, na dapat din kitang intindihin. Pero sa mga nangyari kasi parang ang hirap gawin. Lalo na bata tong pilit mong kinakalaban. Natural lang kay Teddy ang makagawa ng mga pagkakamali. Hindi pa buo ang isip niya eh. At yun naman talagang gawain ng isang bata. Han, aminin mo na sa sarili mo. Hindi makatotohanan ang ginawa mong pagrereklamo. Masyado ka lang nagpapadala sa init ng ulo. Kaya kahit batang paslit na pagbubuntunan mo ng galit, mali yun Han, maling-mali. On? Sige na, tama ka na. Pero, Erwin, sinusubukan ko naman eh. Ginagawa ko yung makakaya ko para tanggapin yung sitwasyon natin. Kaso hindi naman ganun kadali. Alam mo yan. Marge, Han, makinig ka. Alam mo namang hindi ko gawaing humingi ng pabor sa'yo, di ba? O kahit ng tulong. Hanggat maaari kapag may problema, ginagawan ko na kaagad ng paraan. Maliban na lang ngayon. Han, wala akong ibang hiling sa'yo. Kundi mahalin mo si Teddy. Alagaan mo siya at ituring na parang tunay nating anak. Dahil dito na siya nakatira sa pamamahay natin. Tayo na ang tatayong mga magulang niya. Tony, noong mga unang araw ni Teddy sa bahay, ramdam ko na hindi komportable si Marjorie na may kasama na kaming bata. Naisip ko normal lang naman siguro yon, lalo na at unang beses naming mag-aalaga ng isang batang paslit. Pero tiwala ako na pasasaan ba ay masasanay din siya sa presensya ng pamangkin ko. Baka kailangan lang ng kaunting panahon para makaramdam o maramdaman ni Marjorie na siya ay mistula ng isang ina. Sabi nga nila, likas sa mga kababaihan na maging maalaga at maasikaso, lalo na sa mga bata. Lalabas din siguro kay Marjorie ang ganong pakiramdam kalaunan. Sa kabilang banda, aminado ako na sobrang makulit si Teddy, lalo na sa edad niyang 2 taong gulang noong mga panahon na yun.
Mahilig talaga siyang magparoon at parito para magkalikot sa anumang makita niya. Dagdag pa na nasabik siya sa bagong tirahan at mga bagong laruan na binili ko para sa kanya. At marami nang hindi nagagawa si Marjorie dahil nakatali sa pagbabantay kay Teddy. Kaya nga sa abot na makakaya ko, pinakiusapan ko si Marjorie na baguhin ang trato niya kay Teddy. Oo, hindi namin siya tunay na anak pero balak kong ang ampunin si Teddy. Kaya dapat ganun na ang turing namin sa kanya. Sa kamasamang pakinggan, dapat mag-ensayo na si Marjorie kung papaano maging isang ina sa tulong ni Teddy. Para kapag kasal na kami at handa ng palakihin ang aming pamilya, hindi na mahihirapan si Marjorie kapag nadagdagan ang bata sa bahay. Tony, aaminin ko sa inyo, numero 1 kong pangarap sa buhay ang maging padre de pamilya ng isang magandang asawa at maraming anak. Gusto kong maingay at magulo ang aming tahanan pero puno ng pagmamahal. Para pag ako'y tumanda, masasabi ko sa sarili ko na nagawa ko ang aking layunin sa buhay. At yun ay ang palakihin ng maayos at bigyan ng masayang buhay ang magiging pamilya namin ni Marjorie. Tony, noong mga sumunod na araw, panay ang kumbinsi ko kay Marjorie na tama ang desisyon namin. At mukha namang umubra mga salita ko sa kanya dahil nakitaan ko naman siya ng pagbabago. Nabawasan na ang mabilis na pag-init ng kanyang ulo. Hindi na niya sinisigawan si Teddy. Kapag busit siya sa bata, lumalayo na lamang siya. Pero wala pa rin doon yung hinahanap ko na ganap na pagtanggap at pagmamahal sa pamangkin ko. Pinapakain at pinapaliguan naman niya si Teddy. Inaasikaso ang mga kailangan pero hindi niya ito nilalambing. Hindi siya nakikipaglaro at kapag dumarating ako sa bahay galing sa trabaho, agad pinapasa sa akin ni Marjorie si Teddy. Kaya naman hindi ko mapigilang malungkot at magdamdam dahil habang tumatagal, naghahanap din si Teddy ng kalinga ng isang ina. Yung yakap, lambing at malalim na koneksyon. Pero hindi yun maibigay ni Marjorie. Oo, hindi na nga madalas pinagagalitan ni Marjorie si Teddy, pero hindi rin naman niya inilalapit ang kanyang sarili para makapalagayan ng loob ang pamangkin ko. Kaya nga napapaisip ako kung ito ba ang tunay na personalidad at pag-uugali ni Marjorie o nagbago lamang siya dahil sa pagdating ni Teddy. Kasi kung wala siyang pagmamahal sa pamangkin ko, paano niya pakikitaan ng pagmamahal ang mga magiging anak namin? Ilan lamang yun sa mga inaalala ko sa partner ko. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Teddy, kaya kinailangan naming dalhin ang bata sa ospital. Dok, kumusta na po si Teddy? Sa ngayon, stable na ang lagay ng pasyente. Naagapan naman po natin kahit papano pero under observation po muna siya hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Ano po bang nangyari sa kanya? Anong sakit niya? Base po dun sa mga test, amoebiasis po, sir. Nakukuha yun sa mga kontaminadong pagkain o sa mga panis, mga ginawa sa di malinis na lugar o maruming tubig. Hindi po siya yung typical na masakit ang tiyan. Delikado po lalo na pag pinabayaan lang at pag na-dehydrate yung pasyente. Lalo na po sa mga bata. Siyempre, hindi pa ganun kalakas yung panlaban nila sa mga bacteria, virus. Tulad nito na parasitic infection din. Nakakamatay po yun. Ay, Diyos ko po. Buti na lang nadala namin siya dito. Pero sir, kumusta po ba yung environment nyo sa bahay? Nasa-sanitize ba ng maayos sa mga gamit niya? Mga laruan o kaya feeding bottle bago ipagamit sa kanya?
Ang totoo, Dok, yung kinakasama ko lang kasi yung naiiwan sa bahay para mag-asikaso sa bata eh. Nasa trabaho po kasi ako. Pero alam ko naman na malinis sa bahay si Marjorie, Dok. Okay, sige sir. Pagkaano po, mag-general cleaning po, mag-sanitize na lang po kayo ng bahay nyo, lalo na po doon sa kusina. O kaya yung madalas pinagsistayan ng bata. I-check nyo rin po yung pinagkukuhanan nyo ng tubig. Kung dispenser po, linisin po ninyo yung mga basyo at i-check nyo po yung water source mismo. Sige po, Dok. Sige po. Gagawin ko po yan. Okay po, mag-iikot na lang po muna ulit ako rito para kumustahin yung mga pasyente, ha? Sige, Dok. Maraming salamat ho. Ay, Teddy. Ako to, si Tito. Pagaling ka, ha? Hindi ko kaya na makita kang ganyan. Yung may sakit. Yung nakadextrose at nanghihina dahil naapektuhan din ako eh. Natataranta ako tsaka di ako mapakali. Alam ko hindi mo paghanap na naiintindihan ng mga sinasabi ko pero nakikiusap ako. Magpagaling ka, Teddy. Maglalaro pa kayo ng mga kapatid mo pag gumaling ka. Kaya sana magpalakas ka, ha? Han, kumusta na si Teddy? Nagpapahinga na siya. Kagagaling lang din dito ng doktor at sinabi niya sa akin yung sakit ng pamangkin ko. Alam mo, buti pa sa labas na lang tayo mag-usap. O sige, iiwan ko na lang muna tong tubig at pagkain na binili ko para sa'yo. Lika na? Sige, labas na tayo. Teka, Erwin. Bakit parang ang sama ng timpla mo? Sabihin mo nga sa akin, hindi mo ba nililinisan na maayos yung feeding bottle ni Teddy? Ha? Pati yung mga pinagkakainan niya, hinuhugasan mo ba yun ng maayos? Yung pagkain ni Teddy, sigurado ka ba na malinis yung paghahanda mo? Anong ibig mong sabihin? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Aba, syempre nililinisan ko yun. Ano ka ba? Palagay mo naman sa akin. Sa bata yan sensitibo ang tiyan yan. Yung mga pinakakain mo sa kanya, niluluto mo ba yun na maayos? Kumusta yung pagluluto mo? Lutong-luto ba yun? Hindi ba yun contaminated? Teka lang ha. Parang hindi ko na yata nagugustuhan ng tinutumbok na mga salita mo, Erwin. Bakit ganyan ka magtanong sa akin, ha? Diretsahin mo na nga lang ako, ano bang sakit ng pamangkin mo, ha? Ang sabi ng doktor, meron daw siyang amoebiasis. Nakukuha raw yun sa mga maruruming pagkain at tubig na nakakain o naiinom ni Teddy kaya siya nagkasakit. Kung hindi naman sa pagkain, sa mga personal niyang gamit na hindi nalilinisan o nasasanitize. Bakit sa akin mo agad sinisisi yan? Dahil ikaw lang ang nag-aalaga at madalas nakasama ni Teddy. Nung nandun naman siya kina nanay, hindi naman siya nagkakasakit ng ganyan. Hindi rin na-ospital kahit yung mga nakakatanda niyang kapatid. Alam mo, nakakasama ka ng loob, ha? Grabe ka, ang lakas ng loob mo na ipagdiinan na kasalanan ko kung bakit nagkasakit si Teddy. Samantalang ginagawa ko naman ang lahat para alagaan at bantayan siya. Kahit hindi ko naman talaga siya kaano-ano. Di lumabas din yung totoo. Ayaw mo talaga sa pamangkin ko at pakitang tao lang din yung ginagawa mong pag-aalaga sa kanya. Kaya nga hindi ka taka-taka na nagkasakit siya kasi pinababayaan mo siya, Marjorie. Wala kang ebidensya para akusahan ako ng pagpapabaya sa pamangkin mo. Tsaka anong malay ko? Dahil sa kalikutan niya nakakain siya ng marumi. Baka pumunta siya sa likod ng bahay at kumain ng lupa o kung ano man ang hindi ko namamalayan. Hoy, Erwin! Baka nakakalimutan mo na malaking pabor ang pagpayag ko na iuwi natin sa bahay at alagaan ko yung pamangkin mo kahit nalabag sa loob ko. Pero dahil mahal kita, inunawa ko ang rason yun ng nanay mo. Pero mali naman yata na akuin ko na talagang pagpapakananay sa bata na yan kahit na hindi naman kami magkadugo. Bakit kaya hindi mo na lang siya ibalik sa nanay mo, no? Total, kamo mas naaalagaan siya doon. Ni hindi nga kamo nagkakasakit at na-ospital eh. Hindi ganun kadali yun. Lalong mahihirapan si nanay pag binalik natin sa kanila si Teddy. Ako ba tinanong mo kung hindi ako nahihirapan? Erwin, wala na akong sariling buhay. Ni hindi na ako makalabas ng bahay para makapagliwaliw ng dahil sa pag-aalaga at pagbabantay sa bata na yan. Puro na lang kapakanan ng pamangkin mo, ng pamilya mo ang iniisip mo. Pero ni minsan, sumagi ba dyan sa isip mo, Erwin? Kung paano naman ako? Tony, aaminin ko na natigilan ako sa sinabing yun sa akin ni Marjorie. Ramdam ko rin kasi ang matinding galit,
tampo at emosyon sa mga salita niya. Hindi ko inakala na gano'n na pala kalalim ang kanyang nararamdaman. Sa isip ko kasi, bata lang naman si Teddy. Hindi ganun kahirap pag may kasamang bata sa bahay. Isa pa, wala naman masyadong ginagawa sa bahay si Marjorie. Kaya bakit todo-todo ang pagrereklamo niya? Pero nauunawaan ko rin naman ang sentimiento ni Marjorie. Mahirap nga namang gawin ang isang bagay na hindi mo naman ginusto. At hindi gusto ni Marjorie ang mag-alaga ng anak ng iba. Kaya naman nung gumaling na si Teddy, sinubukan kong baguhin ang siste sa bahay. Maaga akong umuwi galing trabaho. Pagka-uwi ko, hinahayaan ko na si Marjorie na magpahinga. Ako na rin ang nagluluto at naglilinis ng mga kalat bago kami matulog. Kapag wala naman akong pasok, si Marjorie naman ang pinagde-day off ko. Umaalis siya ng bahay para makipagkita sa mga kaibigan niya. At kahit magkanong halaga na hilingin niya, ibinibigay ko basta pasok pa rin sa budget. Pero hindi pa rin palagay ang loob ko sa pakikitungo ni Marjorie kay Teddy. Lalo na nung nagkasakit si Teddy. Nabawasan ang tiwala ko kay Marjorie. Pero wala naman akong magagawa kundi ang makipagkompromiso at magbigay ng mga pampalubag loob. Doon na lamang ako umasa na baka sakaling lumambot ang puso ni Marjorie kapag napagtanto niya na pagod lang ang kanyang nararamdaman at walang kasalanan ang aking pamangkin na walang kamuwang-muwang. Han, nagkape ka na ba? Di pa nga, Han eh. O sige, pagtitimplan na lang kita. Mukhang busy ka dyan sa pagsiselfone mo ah. Oo eh. May mga tinitingnan lang akong email ng boss ko. Kahit talaga rest day mo, nag-i-email siya sa'yo? Oo nga eh. Di ko naman mapabayaan kasi nakalagay urgent daw. Baka mamaya ako pa mayari nito pag di ko pinansin. Kaya ito, binabasa ko na. Pero wag mo pa rin ubusin ang araw mo kakatrabaho. Kasi wala namang bayad yan. Oo nga eh. Tama ka. Paalala lang yun. O sige na, timpla muna ako ng kape ha. Sige, Han. Si Nanay? Ba't siya tumatawag? Sagutin ko nga. Hello, Nay. Napatawag po kayo. Hello, Nak. Itatanong ko lang sana kung nakita mo na yung post ni Marjorie. Po? Anong post, Nay? Nakita lang ng kapatid mo to. Tapos pinasa lang niya sa akin. Picture raw ni Teddy tsaka ng ate Dina mo yung nandito. Tapos sabi sa caption, hinahanap niya yung tatay ng bata. Ano po? Sigurado po ba kayo si Marjorie nag-post nun? Oo, pangalan niya yung nababasa ko dito. Tsaka account niya to eh. Bakit niya naman ginawa yun? Yan din nga sana ang itatanong ko, Nak. Ano ba yung nangyayari sa kinakasama mo, ha? Galit ba siya sa apo ko? Ayaw na ba niyang alagaan si Teddy? Kaya hinahanap niya yung tatay nito? Kung ganun lang din naman, ibalik niyo na lang sa akin ang apo ko. Nay, mahal po namin si Teddy at inaalagaan namin siya mabuti rito. Pero aminado po ako na meron kaming hindi pagkakaunawaan ni Marjorie kaya siguro umabot sa ganito. Hayaan niyo, kakausapin ko siya. Mag-usap talaga kayo bago pa ako mainis sa kinakasama mo. Ni sa hinagap, di ko akalain na magagawa niya ang bagay na yon. Kita niyang malupit at mangiiwan yung tatay ng mga apo ko. Tapos gusto pa talaga niyang ibalik sa mga yon. Naku, asan ba ang utak niya? Asa talampakan ba? Ako na pong humihingi ng pasensya sa inyo, Nay. Pagsasabihan ko po si Marjorie at papabura ko rin yung post niya. Sige na. Bye-bye. Han, eto na yung kape mo. Han, ano na naman tong ginawa mo, ha? Alin? Ito, oh. Tingnan mo. Ano ba yan? Patingin nga. Ayan. Ano, tama ba yan? Oh, ano namang mali dyan ha? Paano mo naman kasi masasabi na tama yung ginawa mo? Binalita lang naman sa akin ni Nanay na nakita nila yung post mo na hinahanap mo yung tatay ni Teddy.
Bakit mo ginawa yun? Ha? Pati picture ng ate kong patay na, in-upload mo pa. Para mas madaling mahanap yung tatay. Kasi syempre kilala niya kung sino yung babae na naanakan Hindi mo niya, na diba? dapat ginawa yun. At bakit hindi? Anong bakit hindi? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sira ulo na kung sira ulo. Pero sabi mo, hindi pwedeng ibalik sa nanay mo yung pamangkin mo, di ba? O edi ako na tong gagawa ng paraan para maibalik siya sa pangangalaga ng tatay niya. Total, wala ka rin namang tiwala sa akin sa pag-aalaga sa bata na yun, di ba? Kaya mabuti pa isauli na lang natin siya sa magulang niya. Di mo talaga naiintindihan no? Isusuli mo siya sa ama niya na nang iwan sa kanya? Ano bang malay natin? Baka pabayaan lang siya nung tatay niya Hindi rin siya maaalagaan kasi may bisyo, mamaya adik tapos nananakit. O di kaya may iba na rin pamilya yun. Di man lang ba yun pumasok sa kokote mo ha, Marjorie? Oy, bakit ikaw? Naisip mo man lang ba mararamdaman ko? Hindi naman, di ba? Hindi mo alam na habang nandito yung bata na yan na nasasakal na ako. Tapos unti-unti nasisira niya yung relasyon natin dahil sa bawat araw na lang na ginawa ng Diyos, siya ang palagi mo kinakampihan. Niitsapwera na ako sa totoo lang. Kaya ang sama-sama ng loob ko. At wag mo rin ikatwira na mas bata siya kaysa sa akin dahil sawang-sawa na ako marinig yon. Pagod na ako mag-adjust at umunawa. Tapos palagi na lang ako lumalabas na masama. Yung totoo, Erwin. Ano, mahal mo pa ba talaga ako? Kasi kung oo, iisipin mo rin yung kapakanan ko. At hindi puro sa pamangkin mo lang. Marjorie! Eto tatapatin na kita. Para magkaalaman na. Ayoko na alagaan yung pamangkin mo, okay? Nakakapagod, nakakaubos ng pasensya. Ngayon kung hindi mo ibabalik yan sa nanay mo o sa tatay niya, mabuti pa ako na lang ang aalis. Teka, Marjorie, anong ibig mo sabihin? Mamili ka, Erwin. Ako o ang pamangkin mo? Kasi kung ang pamangkin mo lang din naman ang pipiliin mo katulad ng palagi mong ginagawa, maghiwalay na lang tayo. Ayoko na magpakasal sa isang katulad mo. Tony, hindi ko akalain na darating kami sa punto na papipiliin ako ni Marjorie kung siya ba o si Teddy. Sino ba namang nakatatanda ang makikipagkumpetensya sa isang inosenteng bata? Siyempre, hindi ako agad nakaimik, kaya inisip tuloy ni Marjorie na mas pinahahalagahan ko ang kadugo ko kaysa sa kanya na mapapangasawa ko. Kaya nga nung araw na yun, nag-alsabalutan si Marjorie at umalis sa bahay namin. Wala akong nagawa upang pigilan siya dahil kahit anong sabihin ko, tila bingi at wala nang pakialam si Marjorie. Kaya naman pati tuloy ako, sumama na rin ang loob. Ginawa ko na ang alam kong pwede kong gawin, pero hindi pa rin ito sapat para kay Marjorie. Ang gusto niya talaga ay tuluyang mawala sa puder namin ang pamangkin ko. Tony, hindi kaya ng loob ko na isoli ang batang sinabi ko na palalakihin ko ng maayos. Isa pa, nakakaawa si Teddy kung muli siyang babalik sa tahanan ni nanay. Dahil tiyak, hindi siya mabibigyan ng sapat na atensyon. Kawawa rin ang nanay ko pag nagkataon. Sa puntong yun, hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Tony, sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko pa rin naman si Marjorie. At gusto ko pa rin na maikasal sa kanya at bumuo ng pamilya kasama siya. Kaya naman sinuyo ko siya sa abot ng aking makakaya. Pero sarado na ang isip ni Marjorie. Papayag lamang siyang umuwi sa bahay kapag wala na si Teddy. At dahil hirap akong magdesisyon, inabot ng ilang linggo ang hidwaan namin ni Marjorie. Nagmatigas talaga siya. At masakit sabihin, pero ako rin ang sumuko kay Marjorie. Kinausap ko noon ang masinsinan si nanay at sinabing ibabalik ko na lamang sa pangangalaga nila si Teddy.
Pero kapalit nun, ang buong sustento at pagbabayad sa isang pinsan ko na pwedeng tumulong para magbantay sa mga bata. Malaking gastos para sa akin yon, pero kung yun ang makapagpapasaya kay Marjorie, kailangan ko itong tanggapin. Nang maayos ko na ang kalagayan ni Teddy at ni Nanay, saka ko muling sinuyo si Marjorie. Pumayag naman siya na magkaayos kami. Kahit mabigat ang loob ko sa aking naging desisyon, wala akong nagawa kundi tanggapin ito at umusad na lamang. Makalipas ang 1 taon, natuloy din ang kasal namin ni Marjorie. Pango naman ng niluluto mo, Han. Kaldereta ba yan? Oo, paborito mo. O, dali. Tikman mo muna bago ko patayin yung apoy ng sinasalang ko. O, sige nga. Sarap. Tamang-tama lang yung lasa. Kuhang-kuha mo talaga yung gusto kong luto ng kaldereta no? Sus! Baka naman binobola mo lang ako, ha? Bakit ko naman gagawin yun? Simula na magkakilala tayo, masarap ka talagang magluto Mas lalo nga lang, sumarap ngayon kasi asawa na kita. Tigilan mo ko. Masyado ka ng matamis magsalita. May kailangan ka, no? Aminin mo na, kilala kita, Erwin. Grabe naman sa kailangan. O bakit? Totoo naman yun, ah. Ang huling naaalala ko, nagpaalam ka kung pwede kang sumama sa road trip niyo magkakaibigan. Kahit nakamuntikan ka ng madisgrasya nung nakaraan at kabado pa nga rin ako nahayaan kang magmotor. Pero ganyan ka rin, naglalambing, kaya wala na ako nagawa kundi payagan ka. Tapos ano pa ba? Meron ka talagang hihinging pabor sa akin, no? Ang totoo, meron Sabi na nga, be. Sige, ano yun? Sabihin mo na. Gusto ko sana magka-baby na tayo, Han. Ha? Baby? Oo. Kasi magdadalawang taon na rin naman tayong kasal, kaya naman panahon na para magka-baby tayo, di ba? Saka nasa tamang edad naman na tayo para magkaanak. Kasi tatapatin na kita, Han. Sige, ano yun? Yung usapan natin na magbe-baby after ilang taon pagkatapos nating maikasal. Ang totoo, nagbago na talaga ang isip ko tungkol sa bagay na yan. Ha? Ano ibig mo sabihin? Medyo naguguluhan ako Ayoko na kasing magkaanak tayo. Ano? Bakit naman ayaw mo na? Kasi, basta. Narealize ko na nung inaalagaan ko nun si Teddy, ayoko pala maging isang nanay. Na hindi ko nakikita ang sarili ko na mabuntis, manganak at tuluyang mabago ang buhay ko. Sa karanasan ko kasi nun sa pag-aalaga sa pamangkin mo, parang sa kanya na lang umiikot ang mundo ko. Nung pandemic nga, narealize ko na maiksi lang ang buhay para matali sa isang lugar at makasama ang paulit-ulit na tao kahit na sariling pamilya mo pa o kaya mga kamag-anak. Gusto kong maging malaya at magawa ang mga gusto ko pang gawin at mangyayari lang yun kapag wala tayong anak. Teka lang ha. Parang hindi naman yata tama yun, Han. Anong hindi? Ikaw din naman, di ba? Marami kang bagay na isasakripisyo pag nagkaanak tayo. Yung pagro-road trip mo kasama ang mga barkada mo. Hindi mo na yun magagawa kasi kailangan nakapirmi ka na lang dito sa bahay pagkagaling mo sa trabaho para tulungan ako sa pag-aalaga sa anak natin. Ayos lang naman sa akin yun Handa akong isakripisyo ang bagay na yun kapalit ng pamilya na bubuuin natin. Buo naman na tayo kahit na tayong dalawa lang. Pero Han... Please, Han. Sana maintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Pinag-isipan ko naman to ng matagal Hindi ko lang to basta-basta naisip. Tsaka sabi ko nga meron ako mga realization mula nung pinaranas mo sa aking maging ina sa bata na hindi ko naman anak. Kaya hindi mo na mababago ang desisyon ko, Erwin. Dahil ako pa rin naman ang magdadala sa anak natin. Ibig sabihin, katawan ko ang magbabago. Hormones ko magugulo. At hindi naman yung sayo. Di sana sinabi mo sa akin nung bago pa tayo kinasal.
Na nagbago na pala yung isip mo tungkol sa pagkakaroon natin ng anak? Bakit pa? Nangako ka nun sa akin nung sinusuyo mo ko na mas magiging maunawain ka, na lalawakan mo pag-intindi mo sa pangangailangan ko kaysa sa sarili mo. Tapos biglang ganyan ka ngayon? Wala ka palang isang salita, Erwin eh. At ako pa ang walang isang salita ngayon, Marjorie? Ikaw talaga! Ang dami-dami mong pangako tapos ngayon babawiin mo? Para saan? Para sa kagustuhan mo maging isang ama? Di ikaw na magbuntis kung gusto mo. Total, ikaw lang naman ang giyang na giyang magkaroon ng anak. Tony, sabi nila, para tumagal ang isang relasyon, kailangan nasa iisang pahina lang ang magkarelasyon. Kami ni Marjorie, magkaiba na nga kami ng pahina. Magkaiba pa ng libro ang mga pananaw namin. Taliwas na ang landas na gusto naming tahakin. Sobrang sama ng loob ko kay Marjorie dahil hindi sumagi sa isip ko na magagawa niya akong baliktarin. Hindi siya naging tapat sa akin at umasa lamang ako sa wala. Umasa ako sa pamilya na bubuuin naming magkasama. Pero hindi na matutupad yun dahil makasarili siya. Katwiran niya na pagtanto niya na wala siyang kakayahan na maging isang nanay. Hindi raw siya tulad ng ibang babae. Wala sa puso, isipan at katawan niya ang kagustuhan na magkaanak. Kung ganun lang pala, sana hindi ko na inabandona si Teddy. Sana itinuloy ko na lang ang pag-aalaga sa kanya. Tony, doon na nagkaroon ng pagbabago sa loob ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinamuhian ko si Marjorie. Nagtanim ako ng galit sa kanya dahil inalis niya sa akin ang mga natatangi kong pangarap sa buhay. Doon na nagsimula ang panlalamig ko sa kanya at sa aming relasyon. Madalas na kami nag-aaway at minsan hindi ko matiis ang kanyang presensya. Unti-unti akong nawala sa aking sarili habang nakikita ko si Marjorie na masaya at parang walang pinoproblema. Lumipas ang ilang buwan, ginamit kong dahilan ang aking mga sama ng loob para makagawa ng kasalanan. Han, pwede ba kitang makausap? Tungkol saan? Dalian mo na kasi aalis pa ako. Teka, saan ka pupunta? Makikipagkita ako sa mga high school classmate ko. Kaya sige na. Sabihin mo na. Ano bang gusto mong sabihin? Han, alam mo naman na mahal kita, di ba? Mahal? Talaga lang ah. Sa pinaparamdam mo sa akin, kung paano mo ako kausapin at patunguhan. Paano ko pa iisipin na mahal mo nga ako? Akala mo hindi ko napapansin na nagbago ka na simula nung sabihin kung ayaw kong magkaanak tayo, ha? Makatwira naman yung pagbabago ko na yun. Dahil nga nagdadamdam ako sa'yo. Siyempre, gusto ko maging isang ama. Alam kong alam mo yun. Pangarap kong matawag na tatay, papa, dada o daddy. Gusto ko magkaanak tayo at bumuo ng pamilya pero hindi na mangyayari yun dahil bigla kang umayaw kaya. Kaya ano? Erwin, kaya ano? Sabihin mo! Kaya nakagawa ako ng pagkakasala. Anong pagkakasala ha, Erwin? Sabihin mo ano yun? Patawarin mo ako. Huwag mo akong dramahan ng ganyan, Erwin. Ano yung nagawa mo? Sabihin mo! Sabihin mo, magsabi ka ng totoo! Patawarin mo ako kasi nagkasala ako sa'yo. Natukso ako sa ibang babae. Anong sinabi mo? Natukso ka sa ibang babae? Hayop ka! Walang yak, Erwin! Walang yak! Kaya nga humihingi ako ng tawad pero maniwala ka. Ano pang paniniwalaan ko, ha? Ano pang sasabihin mo? Maniwala ka kasi hindi ko naman siya mahal. Anong hindi mahal? Gusto ko lang magkaanak sa kanya kasi ayaw mo naman akong pagbigyan, di ba? Kaya yun,
Binuntis ko na lang siya tapos plano kong kunin yung baby para akuin, alagaan at palakihin. Tapos ano? Ako ulit ang balak mong pag-alagain ng anak mo na hindi naman ang galing sa akin, ha? Paano nga manggagaling sa'yo? Eh ikaw nga tong umayaw na magkaanak tayo, di ba? Saka bakit di mo aalagaan ang anak ko? Eh anak ko naman yon. At ikaw, asawa kita. Ikaw yatang nakakalimot ng rason kung bakit ayoko magkaanak tayo. Tapos, plano mo kong itali sa responsibilidad na ikaw mismo ang gumawa? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Hindi naman ako magkakaganito kung marunong ka lang magkompromiso. Hindi rin ako magkakaganito kung hindi mo ako laging pinipilit gawin ang mga bagay na ayaw ko. At ngayon uulitin mo na naman. Plano mo na naman ako pag-alagain ng bata? Alam mo, Erwin, pagod na akong intindihin ka. Maling-mali nga siguro ang desisyon ko na makipagbalikan pa sa'yo noon. Nagsisisi na ako na pinakasalan kita. Talaga? Pues pareho lang tayo ng nararamdaman. Sana talaga hinayaan na lang kita nun. Kasi mukhang wala naman sa isip mo magkaroon ng pamilya. Sana nga, para hindi na tayo umabot sa ganito na lalo lang natin nasasaktan ng isa't isa. Mabuti pa tapusin na natin to, Erwin. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Nagkaanak ka na. Nasaktan mo na ako. At siguro nga, may kasalanan din ako rito kasi nasaktan kita. Kaya wala na rin patutunguhan kung patuloy pa nating ipipilit ang pagsasamang to. Pagod na tayong pagtsagaan at unawain ang ugali ng isa't isa, kaya mabuti pa tapusin na natin ang lahat. Maghiwalay na tayo, Erwin. At hinahamon mo pa talaga ako ng hiwalayan. Oo! Bakit hindi? Wala rin namang rason para magsama pa tayo. Akala mo hindi ako papayag? Akala mo hahabulin pa ulit kita kung sakali? Hindi ko na inaasahan na gagawin mo pa yan. O edi mabuti. Kasi sawang-sawa na akong intindihin ang ugali mo. Kaya sige Marjorie, maghiwalay na tayo. At magkanya-kanya na rin tayo ng buhay. Tony, masakit sa akin na makipaghiwalay kay Marjorie. Lalo na mahal ko pa rin siya. At mahalaga siya sa akin. Pero iba talaga ang pagkatao ko noong mga panahon na yon. Tila naging mas mahalaga sa akin na magkaroon ng anak kaysa sa asawa. Nagpatong-patong na kasi ang mga sama ng loob ko kay Marjorie. Kahit ang mga magulang ko ay galit din sa kanya dahil sa pagpapaalis niya sa pamangkin ko na si Teddy. Kaya pati tuloy ako, nadala na rin ng emosyon. Tony, pinanagutan ko ang anak ko kay Jenny, isa sa mga katrabaho ko. Hati kami ng oras sa bata at akong nagsusustento sa lahat ng kanilang pangangailangan. Masaya ako na malungkot kasi oo, meron akong anak pero sa isang babae na hindi ko naman mahal. Bala kong suyuin muli si Marjorie pero nagpakalayo-layo na siya at mahirap nang hagilapin. Tony, naniniwala ako na wala sa amin ang masaya. Walang panalo, parehong talo. Kasi hindi pa rin namin nakamit ang mga bagay na siyang magpapasaya sa amin ng lubusan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Erwin. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.